Welcome sa Friday Calls, ang podcast kung saan hihimay-himayin at pag-uusapan natin ang values and beliefs ng isang modernong Pinoy. Hey guys, this is DK. This is Jarem. I'm Janine. At ito, si Karen. So this is our third episode, and for this episode, I love our topic. It's OFWs, Overseas Filipino Workers. I believe na-mention na sa first episode, or sa second, I don't know, na yung iba sa ating apat ay OFWs, no? To expound on that, si Janine and ako, nasa Cambodia kami, and si Karen ay nagtatrabaho sa Dubai. Si Anjorem, hindi siya OFW, pero meron siyang kamag-anak na OFW. So we're not gonna call ourselves pros when it comes to OFW life, but it's safe to say na we know a thing or two. With that said, may tanong ako sa inyo guys. What comes to mind when you hear the term OFW? Dollars. Dollars. May set mo ang pera. Kayo, Karen and Janine. Immigration. Actually. May hugot. Ikaw, Janine. Sa akin, breadwinner. Breadwinner. Yes. Gusto ko yung mga sinabi ninyo. Breadwinner, immigration. Oo, immigration talaga. And dollars. Dagdag ko lang, and I think we can all agree to this. Yun nga, sabi ni Anjorem, dollars, kasi maraming pera. At sa akin, maganda yung buhay. So, let's talk more about this too, kasi they are two of the most common concepts about OFWs. I'm not gonna call them misconceptions yet. We'll determine that in our discussion. So, totoo nga ba to or they're just another fallacy? Let's start with maraming pera. Kapag OFW ka, totoo ba na marami kang pera? Interesado ako sa sasabihin ni Karen. So, let's start with her. Especially na balikbayan siya ngayon. Ano Karen? Wait lang, let me just count. Welcome! I think we have the answer right here. Ta-da! Anyari? Yun po. Meron po tayo. Ngayon, meron po tayong as of it's been what? It's been a week since I came home. Meron po tayong beep card. Ito lang po yung Investment. beep card at saka yung ang aking yung ID ng kapatid ko. Yan lang ang meron po. No, hindi marami kang pera. I mean, maraming OFW na siniswerte. Mm-hmm. Pero hindi lahat para sa sitwasyon. I would say, please take it, this is, loosely lang na like, ang observation ko. Like, 1 out of 10 ay siniswerte when it comes to a good life kapag naging OFW sila. After 5 years, di ba umuwi ka ngayon sa Pilipinas? Naganda ka ba ng pera? Talagang sinadya mo maganda ng pera bago ka umuwi? No. Well, in my case, I went home ng emergency kasi my lola was she's very ill na. So, we decided, my cousin and I decided, kasi kami dalawa lang ang OFW sa family, we decided to go home. I'm just here for 10 days, so walang preparation. Mga kapatid, wala po akong pera. So, walang preparation. Ano yung preparation? Don't know her. Okay. Pero di ba usually kapag yung OFW na uwi, talagang nag-aanda sila ng pera bago sila umuwi? Kasi alam nila na yes, may mga manghihingi or kailangan may ilibre sila. Like usually sa amin yung sa OFW kong pinsan dati. Pag uuwi siya, palagi kami nag-outing. So, kailangan talaga marami siyang dalang pera. Well, anyway, ikaw Janine, kasi OFW yung tatay mo dati, and now, ikaw naman yung OFW. So, sa tingin, masasabi mo ba na mayaman ang OFWs? Parang hindi naman. I mean, hindi lahat. Kasi sa akin, stereotyping lang yung ganyang perception na porke OFW, parang porke kasi OFW sa atin, feeling ng madami, malaki agad sahod. Parang milyonaryo agad. I think most people forget na yung mga OFWs can be the only one person in the family who is an OFW, and we forget to take into consideration kung ilan yung mga taong sinusuportahan nila. Kung iisa lang sila, di ba? Tapos minsan yung extended family members, umaasa lang din doon sa OFW na yun. So, kahit million pa yung sinasahod ng isang OFW sa pamilya, hindi sa sapat, friend. Kasi kung iisa lang siya tapos sandamukal yung
pinaglalaanan ng sahod niya, di ba? Ano yun? Daming nahingi ng iPhone. Totoo. Oo. Daming nanghihingi ng Nike, mga nagpapauwi ng mga Adidas shirts, mga ganyan. Bath and Body, number 1. Peanut butter. Mga Jif. Mga Jif na peanut butter dyan. Speculoos. Oo, yan. Vaseline. Yan, di ba? Ang daming nanghihingi. So, anong kinayaman? Porque OFW. Pwede din naman kasi, di ba, may mga cases, tulad na sabi ni Karen, may ibang cases na iba't iba kasi yung pinagdadaanan ng mga tao. Iba't iba yung circumstances. So, pwede din naman na yung mismong pamilya lang ng OFW yung sinusuportahan niya, di ba? Tulad sa case namin, kami lang talaga ni mama, kapatid ko, yung sinusuportahan ni Papa nun. Nasa ibang bansa pa siya. Pero yung tanong dun, yung taong tumatanggap ng sahod ba, yung nagmamanage nung finances, marunong ba mag-handle ng pera? Kasi kung oo, edi okay. Yes, the answer is yes. Mayaman yung OFWs. Diba? Pero in most cases, sa Pilipinas, alam naman natin, yung mga na tumatanggap ng mga nagmamanage ng finances, hindi magaling mag-manage sa atin, di ba? Sadly, maraming financial illiterate sa atin kasi hindi siya widely na pag-uusapan sa atin. So, ayun. So, I guess that's the answer. Most ng OFW sa atin, although malaki yung sinasahod, hindi nila kinayaman. Yun lang. Kasi depende pa din sa yung nag-handle nga ng money, di ba? Kasi kahit gaano pa kalaki yung pera mo, kahit gaano pa kalaki yung sahod mo, kung hindi ka marunong mag-handle ng pera, wala din, di ba? Yes, may mga one-day millionaire. Kaya nga this is a fact. Maraming nananalo sa mga loto na nababankrupt, nawawala rin agad. Kasi nagiging one-day millionaire. Imagine you're not working every day of your life and then money comes in. Di ba? Parang sobrang dali. It's very easy to spend the money that you don't have. Hindi ikaw yung nagpakahirap dun di ba? So, yung mga tao, most of the people na nag-a-accept ng mga padala, remittance ng OFW, nakabuka ka lang yan sa bahay. Di ba? Hindi naman lahat. Hindi, lahat. Lahatin na natin. Nangaway na lang. Okay. Ikaw, Anjarem, anong point of view mo dito as someone who is not an OFW pero may kamag-anak na OFW? Paano ba natin malalaman kung maraming pera yung isang OFW? Yung nakabase ba yun sa consistent yung padala, tapos may bakasyon every Christmas, tapos may pabalik-bayan box, ganyan. Tapos may ginagawang bahay dito sa Pinas. Kung ganun, yes, marami kang pera. Pero hindi lahat. Hindi porket nagagawa nila yun. Marami silang, they're just ordinary human na nagre-rely lang sa sahod. Sa sahod lang din. They just know how to earn and save up para ma-achieve yung mga gusto nilang gawin sa mga priorities nila. Yung kapag naman na sila ng trabaho dun, friend, finish din. Finish din talaga. Pati yung mga pinadadalan nila dito sa Pilipinas, finish talaga. Oo, finish. Diba? Oo, wala. So, hindi lahat. Okay. Totoo naman. Yung, kung ano man yung meron sila, especially pag nauwi sila, ang dami nilang dala, diba? Meron silang panglibre, may pa-outing pa, lahat yun, pinag-ipunan nila. Talagang pinaghandaan nila yun. Minsan pa nga, diba, yung isang balikbayan box, parang bago mapuno, ilang buwan muna nilang Totoo. Oo, diba? Totoo. Tsaka nila ipapadala kapag napuno na nila. Kaya check nyo expiry date, panis na yung peanut butter na. Anyway, akin depende sa sahod. Masasabi mo lang kasi na maraming pera yung isang tao kung meron siyang malaking dispensable income. As in, after niyang mapaggastosan yung basic needs niya, makapagtabi for savings, marami pa rin matitira for their wants and vices, di ba? And for OFWs, pwedeng malaki yung sahod nila in Philippine standards, sa standards natin dyan sa Pilipinas. Pero sa bansang pinagtatrabaho nila, it could just be enough. Kasi you also have to consider yung cost of living dun sa bansa, di ba? Especially like for Singapore, malaki yung sahod ng mga OFW sa Singapore kumpara dito sa sahod nila sa Pilipinas. Pero magkano din yung cost of living sa Singapore, di ba? Turista ka nga lang Magkano na yung isang hotel na subpar lang? Nasa $100 na kagad. 200 even. So, anong verdict natin dito sa
concept na to, is it a fact or a misconception? It's a bluff. Char. It's a bluff. It's a bluff po. It's a bluff. Akin, misconception din yan. Ako din, misconception, definitely. So, let's move forward dun sa pangalawang concept about OFWs. Kapag OFW ka, you are living it up. Maganda ang buhay mo. What do you think, Jerem? Yung kamag-anak mo na OFW, do you think they're living it up? Dapat ba may bahay, kotse, trabaho? Tapos nagagawa nila yung travels nila and stuff. Kasi no, hindi lahat. Siguro depende din kasi kung gaano na sila katagal dun sa ibang bansa. Kung 5 years, 10 years, hindi pa yun. Wala pa yun na napupundar. So, kung 15 up, siguro meron na. Kasi depende din talaga kung, katulad na na-discuss kanina, yung pinapadalhan dito, kung patuloy yun since day one na nandun ka, until now na may sinusuportahan ka, mahirap sabihin na they're living it up. Paano ba yung living it, ha? Para ka bang si Kim Kardashian, gagaganon ka ng pera. Not exactly. Hindi naman yung ganong buhay. That is exaggeration. Paano natin malalaman? Yung ano lang, yung maayos yung buhay, hindi sila pag kailangan nila ng pera, hindi nila kailangan mangutang, or not necessarily may kotse, hindi naman porket may kotse ka, maganda talaga buhay mo, di ba? So, yung maayos lang yung buhay, ano na lang, medyo financially stable. Okay. Yan nga, depende kung gaano na sila katagal doon. Yung kamag-anak ba na sinasabi mo ngayon is, pwede ko bang sabihin to, yung lolo mo? Sinabi mo na eh. Tanong ka pa eh. Sinabi mo na din. Nagtanong ka ba, ibibip ko na lang. Pwede ko ibip. Hindi, Yung no? Paano ko yung takina mo? Ganun. Yun ba yun? Ang weird naman nun. Hindi, meron akong relative sa US. Tapos meron din sa Canada. Okay. Tapos yung iba, bago pa lang. Yung iba matagal na. Yung matatagal na, So, maayos naman yung buhay nila. oo. Maayos yung buhay nila. Kasi, 30 years, nandun na sila. So, talagang, matagal na. Tapos, wala na silang sinusuportahan dito. Kasi lahat nandun na. Nakawa na nila yung mga kamag-anak. Yung mga anak-anak na nakuha na nila. So, sa kanila na lahat sa kanila. Sarap. Sarap ng buhay nila doon. Ano din yan, no? Parang common din sa mga OFWs na, especially kapag OFW nasa Amerika, or nandun sa part na yun, sa western country, yung kinukuha nila yung kamag-anak nila, no? Doon na pinapatira. Oo. Minsan hindi OFW pero sa panaginip may kukuha rin sila. Anyway, yun. Ikaw, Janine, maganda ba buhay ng pamilya mo? OFW pa tatay mo? And how about you right now, as an OFW? Masasabi mong maganda buhay mo? Ay, sa akin, oo. Maganda. I mean, I got to study sa Mapua. I don't know how good life could have been kung hindi maganda yung buhay namin. Pero, behind all that, in general, I don't really think so. I think it's just a front. Kasi although, yes, hindi kami nagugutom, we always have clean clothes, we have all the basic needs. And nabibigay yung mga resources na kailangan namin sa school, ganyan. Our mom still had a lot of debts. And that's because hindi siya marunong mag-handle ng finances. Mm-hmm. Imagine getting almost, if not more than 100K per month, tas 2 anak lang yung inaan niya, sinusuportahan niya. Tas hindi pa din yun sapat. Imagine, that's almost, it could be almost 1 million per year, pero hindi pa din sapat in a very small household. Parang you can still see na babalik pa rin siya sa financial literacy. Kasi yes, our mom gave us our wants and needs at the time. Pero ayun din, at the time, hindi niya inisip yung future. Hindi siya naghanda sa future. Which we definitely feel now. Kasi si Papa umuwi na. He's retired. And dahil yung mama ko, she only lived in the present nung nasa ibang bansa pa si Papa. Ngayon, back to the future na, wala siyang savings. Di ba? Wala siyang naitabi. And kaming lahat ng mga anak niya, we all feel the burden. So, nag-domino effect na siya. Kasi,
I don't think na kami lang yung gantong klaseng setup ng pamilya na pag-uwi nung isa. Kaya nga yung definition ko ng OFW, breadwinner. 'Di ba? Paano kung wala na? 'Di ba? Kung isa lang kasi yung imagine this as a tricycle. Mm-hmm. Kung isa lang yung gulong na umaandar, aandar ba yung tricycle? If there's only one wheel running, 'di ba? Aandar ba yun? Hindi, 'di ba? It has to be 3 wheels running. And nung time na yun, bata pa din kasi ako, bata pa kami, isa lang talaga. And that's the norm sa generation ng mga parents natin, di ba? Na parang moms would be stay at home. Hindi naman sinishame yung mga stay at home moms ngayon, di ba? Pero it would be better sana kung all the wheels are turning. It would help. It would help. Kasi hindi tayo forever young. There will come a day na hindi natin kaya magtrabaho habang buhay. And kung hindi tayo handa, when that day comes, or minsan may accidents could happen. Illness could come up, 'di ba? Kung hindi tayo prepared for that. Yung ngayon natin, wala, hindi din. Let's learn how to be proactive than reactive sa mga bagay para maging maganda yung buhay natin. Para naman sa akin, hindi ko kino-consider yung sarili ko as OFW. Pero I think technically OFW tayo. Kasi hindi naman kasi tayong typical na nagpapadala. Yung gano'n, yung, ma, eto ha. Yung gano'n, yung may balikbayan box. So, yes, we help sa finances ng mga magulang natin. Especially sa akin kasi, di ba? Yung parents ko, yung nanay mo naman may pension siya. So, most of the time, di ba? Parang, ito pang mo, Starbucks mo. Ganun lang talaga yung bigay. Pero, parang hindi ko siya kino-consider. Hindi ko tayo kino-consider as OFW. So, but yeah, technically, we are overseas, we are Filipino, and we are working abroad. So, I guess, technically speaking, yes, OFW tayo. Okay, fine. And I would say, maganda yung buhay natin. Only because I put boundaries and I put my foot down and I know what I want and I know what I don't want to become. And kung hindi ako ganito mag-isip, I guess hindi magiging maganda yung buhay natin. Kasi most kasi ng tao sa atin, we're raised na yung parang makonsensya. Yung babalik tayo sa topic natin yung first ever episode natin, yung utang na loob. Hindi maalis-alis sa atin yan. And wala ko nun. hindi naman sa wala ka nun. Pero alam mo yun. Yes, hindi ako sa ungrateful. Pero I just learned how to put myself first. Kasi, again, hindi naman ako forever makakapagtrabaho. Who's gonna take care of us both? Diba? Kung hindi. And hindi naman sa bragging, pero magaling din kasi ako mag-handle ng finances. It's just math, really. And just really be responsible and talagang firm sa sarili mo, what your wants and needs are. It's just math. It's just numbers. So, kung hindi mo kayang ma-handle yun, maybe ask someone or hire a financial person to help you. Diba? Kasi hindi tayo forever hindi natin kayang forever magtrabaho. Malay mo, bukas, ma-stroke ako, di ba? Good luck. So, yun na lang. Yun. Okay. The end. Okay. Ikaw, Karen, hinuli kita kasi I think among the four of us, ikaw talaga yung may magandang mai-impart sa listeners. So, sa tingin mo, maganda ba yung buhay ng isang OFW? Bakit ako yung hinuli mo? Talaga ba? May maganda ba akong maidudulot? I don't think so. It's been 30 years of existence dito on Earth. Pero I don't think may na-import akong maayos. Joke lang. Pero maganda ba buhay? Hindi. Hello. Usually po kasi, ang OFWs, hindi lang po isa ang trabaho niyan. Meron po silang, usually talaga, 2 ang trabaho ng mga kabayan natin. Nagpa-part-time sila hanggat inaalaw nung bansa na kinapuntahan nila. Kasi hindi enough yung kita mo sa isang trabaho para matustusan yung sarili mo, tsaka yung pamilya mo nag-aantay sa Pilipinas.
Kasi hindi siya madali at hindi siya maganda. Siguro nakikita nila over social media platforms na you get to go to places. Kasi masasabi lang natin na okay si kabayan, okay si OFW sa ibang bansa kasi meron silang ease of traveling, ease of transportation. For some, yung ease for healthcare benefits. Not everyone, kasi for me, I don't feel this. I have the shittiest healthcare benefit. Well, Middle East doesn't really provide good healthcare benefits unless you are. Ubo lang. Hindi, di ba? Uy, di ba nung nagpa-nebulizer ako, nagbayad pa ako 180. Tapos meron pa ako, may shot pa ako sa may puwet. TMI. Pero yun, like, for some, yung healthcare benefits, yung ganda ng lugar. Pero again, hindi po lahat ay pare-pareho. Dapat i-consider din natin yung taxes, housing, cost of living din nung bansa na kinapuntahan yung OFW. Kaya kinakailangan niya to work harder, to work more than one job, and to earn more. Kasi iba-iba din yung cost of living ng bawat bansa na kinapupuntahan natin. Sa Middle East, kahit pa paano mataas ang cost of living, ang sahod din okay, pero hindi ka mabubuhay, hindi ka makakabuhay at hindi ka makakapagpatayo ng bahay. Case in point. Case in point po. At ayun, nagiging maganda lang naman yung buhay ni kabayan at ni OFW kapag nakapagtabi siya, kapag nakapagtabi siya ng pera, marunong siya magtabi ng pera. At makakapagtabi ka rin talaga kapag meron kang extra, kapag yung sahod mo ay maayos. Depende po sa kung saan po tayo nakapasok, kung anong opportunity yung dumating sa atin pagkadating natin sa bansa na kinalulugaran natin. Tsaka kung ilan din yung pinadadalhan niya. Baka 72 yung taong umano, di ba? Totoo. For me po kasi may family ako, breadwinner ako, tapos nagpapakain din po ako ng Korean men. So I have 5, I have 13, I have 9. So, illusions. And 23. So, all in all, mga at least 50. So, yun. Oo, sinasabi niya ang hirap ng buhay, no? Pero may pa-cake siya sa mga arashi niya, no? Sa arashi, sa atin na, hindi na tayo binibigyan ng cake. Andiyan, binigyan ka Ka-birthday ko lang si Jongin. Ka-birthday ko si Jongin. Kaya ako may cake. Kaya I'm one lucky friend. Yung nakasulat pa sa cake, Happy Birthday, Jong Rem. Jong Rem? Silang couple din. Hindi, and AJ, pero lang, yung choco-choco lang yung and AJ. Choco-choco. Dinagdag lang, choco-choco. Hindi, yung print pa tapos font size 12. Arial. Nilagay sa kanya na Gago. Naman yan siya. Ayun. May tanong ko sa'yo, Karen. Pwede mo bang i-share sa listeners yung living condition ng most OFW dyan sa Dubai? Kung hindi, okay lang din naman. Pero parang gusto ko lang maging eye-opener sa mga listeners kung paano yung arrangement. Ayoko. Sige, wag. Empowerment. Women empowerment. No. Learn how to say no. Pero seryoso, okay lang ba? Hindi, okay lang naman. Kasi I think common din siya. Not only in Middle East, I think sa Hong Kong, ganito din yung living conditions nila. And I think they're way worse kasi apartments. In Thailand, yung iba ata, ganun din. Pero mga condo din sila. Shared house po kami sa Middle East. Wala po kayo makikita doon. Because bihira ang meron doong sariling bahay. Yung bahay as in yung parang nasa subdivision. Kasi sobrang mahal po nun. Milyones yung mabayaran mo per year para lang makarenta ng bahay. At doon, hindi naman I don't know the law right now kasi constant na nagbabago siya for UAE, for Dubai specifically. Makakabili ka lang if I think may certain years of living. Tapos certain areas lang din pwede kang bumili. Kunyari, may pera ako ngayon, pwede akong bumili ng bahay. Pero I need to be
in Dubai for a certain period of time before ako pwedeng bumili ng housing. Condo, pwede ka naman mag-rent. Okay. Pero owning is not really an option because it's so expensive. Kumbaga yung sinasahod mo ganito, tapos yung renta mo ganyan. Kaya madalas po, lahat ng kabayan ay nasa shared house. Ako po ay naka-bed space. So, ang binabayaran ko lang ay yung top bunk. Tapos meron lang kaming cabinets to put our stuff. So, yun. Tapos katabi ko pa yung K-pop ko. Oh my God. Wala na talagang lugar, no? Pero may lugar pa rin yung K-pop. Oo, nakasabit siya. May shared houses ba na parang hindi bed space? Parang may sarili-sarili kayong kwarto talaga? May ganun ba dyan? Na setup? May ganun. Hindi lang siya bed space. As in, may private room kayo? Meron. Tawag nila partition units. Okay. Meron din namang yung bedroom mismo yung rerentahan mo. Ganyan. So, mostly ganun. Mostly ang kinukuha ng mga kabayan for privacy is partition units. But the thing is, yung walls nun ay gypsum board lang. So, parang wala ka din privacy. Maririnig mo yung hilik ng katabi mo. So wala rin masyadong privacy. Yeah, the walls are really thin. So, literal. Ganon. I think, pwede natin siyang ihalin tulad sa dormitories nearby UST. Okay, so I think the best way to summarize this is pwedeng maganda ang buhay ng sinusuportahan sa Pilipinas, pero that doesn't necessarily mean na maganda din ang buhay mo as a migrant worker, no? Kasi for most OFWs, ang priority nila ay yung sinusuportahan nila sa Pilipinas, di ba? More than themselves. So they're just gonna take what they need from their salary and the rest, ipapadala na nila, di ba? And yun nga, tulad ng sabi ni Karen, yung iba, nagtatrabaho pa ng part-time para lang talagang matustusan yung pamilya nila and yung sarili nila dun sa bansang pinagtatrabahuan nila. So, anong verdict natin dito? Maganda ang buhay ng isang OFW? Fact or another misconception? Misconception. Bluff na naman. So, OFW, maraming pera. OFW, maganda ang buhay. We conclude na both are misconceptions. Pero, there are always exceptions. May OFWs na maganda naman talagang sahod and they're living a good life dun sa bansa kung saan sila nakabase while still providing dun sa families nila sa Philippines. And that's great. We're just saying na this is not the case for most OFWs. Kaya, sana, unti-unti nang matigil yung ginagawang bangko, yung mga kamag-anak sa ibang bansa. That's true. Sabi nga ng mga Filipino moms, hindi sila nagtatae ng pera. Pinapaghirapan po nila yan. And they're doing that while they're away from their country, from their spouse and kids, from their family. So, just imagine that. Minsan wala ka pang support system dun sa bansang pinagtatrabawan mo, as in mag-isa ka lang. So, ayun, yung mga pinapadalhan naman dyan, matuto po tayong mag-budget. That's the least we can do para dun sa mga OFWs natin. Or better yet, wag tayong umasa solely sa kanila. If we can work, kayod-kayod din. Mas malayong tsansang umangat ang buhay natin kung lahat ng able body sa isang household ay nagko-contribute, diba? At the end of the day, yun naman yung goal makaahon sa buhay. So, let's work together, wag lang yung isa lang. Anyway, kayo guys, anything else na gusto nyo pang i-share sa listeners before we go? Sa akin, gusto ko lang sabihin, kasi may mga kabayan tayo sa ibang bansa na for sure, kung may makikinig man sa ating OFW, kahit mag-isa ka lang, naan mo tong podcast na to, random. Kung feeling mo, parang pagod ka na, tapos parang walang nararating yung buhay mo, hindi porke OFW ka, dapat mayaman ka na agad. Depende pa din yun kung paano natin hinahandle, tsaka minamanage yung finances natin. Tsaka, take into consideration din, ilan din kasi yung sinusupport mo, diba? Basta sa akin, kung marunong ka mag-handle, consistent ka dun, you're in a good place. Yun lang. Kung feeling mo somehow you're a failure kasi parang ilang taon na ako nasa ibang bansa, nakakapagod, namimiss mo yung bansa na homesick ka na, tapos yung mga anak mo, yung asawa mo, hindi mo na nakikita, yung mga bata lumalaki na. Parang look within your circle, yung pinapadalhan mo. Baka sobra-sobra, hindi talaga siya makatao. Dami mo palang sinusuportahan. And that might be the reason why. Kasi minsan, ginagawa na natin lahat pero hindi pa rin sapat, diba? That might be the reason why. So, try mo na learn how to put your foot down and be firm. Mag-set ka ng boundaries na yung sinasahod mo, ilaan mo sa pamilya mo lang. Yung ganun. Or
Kung posible, sa pamilya mo lang, hindi kasama yung may mga featuring pang iba. Ganun. Try mong wag yung iba. Kasi, di ba, kung totoong pamilya mo sila, maiintindihan nila na ito lang yung kaya mo. Tsaka sa mga tao naman na nagre-receive ng pera, bukod sa matuto kayo mag-budget, ma-appreciate ninyo. Kasi tulad ng sabi ni Karen kanina, di ba? 10 ng trabaho, kung may 10 kamayan, Diyos ko, kung ano-ano nang pinaggagawa ng mga OFW ng sabay-sabay. So, ilan na monitor niyan kung nagtatrabaho ng part-time online, di ba? So, appreciate ninyo. Yun nga, hindi naman nagtatain ng pera. Hindi porke nagpo-post sa Facebook yan na nasa Sydney Opera House o kaya nag-Eiffel Tower, yung ganyan. Minsan flex lang yun. Para maging maganda naman yung pakiramdam nila sa sarili nila, di ba? Pero, like, most of the time, hindi talaga. It takes a toll on these people, mga OFW, mga breadwinner, and ma-appreciate nyo naman. And huwag naman yung, papahingi pera, pambiling iPhone, yung gano'n. Huwag puro gano'n. Pasalamatan nyo sila, kahit hindi Father's Day, kahit hindi Mother's Day, magpasalamat kayo kung may iPhone 14 kayo, kasi puta, mahal yan. Ayun lang. Yung final words ko. I can die now. Final words talaga. Literal na. Namatay. Final words pala talaga. Kayo, Jeremy, Karen. Ako muna. Sa mga gusto pong mag-Middle East, nananawagan po ako, think again. Wala talaga siyang ambag. Yun lang po. Thank you. Mag-isip-isip kayo. Hindi, legit. Like, kasi for someone na maraming na message na naka-receive ng messages from batchmates, from friends sa fandom, asking kamusta ang buhay, or telling me they want to go, can I help them, paano yung proseso. You have to think again. Hindi kasi siya madali. Kahit anong explain ko sa'yo, pag sasabihin mo, kahit sabihin mo may pera ka, may handa kang pera, may show money ka, may magsasalo ng ticket mo, you have someone here waiting for you. Iba. May tulong ka, pero walang ibang tutulong sa'yo dito, kundi sarili mo. You only have yourself here. Hindi ka matutulungan ng pinsan mo kung nagka-problema ka sa kumpanya mo. Hindi ka matutulungan ng tiyahin mo. Nagka-problema ka sa boss mo. Alam mo yun? Ikaw mag-handle sa sarili mo. Walang pakilamanan sa ibang bansa. Hindi tulad sa si Jesus ba? Si Jesus kaya makakatulong kaya? Yeah, sometimes you have to go. You have to go to him every Sunday. Doon lang open yung office niya. 7, I think it starts at 6 and ends at 8:30. Ayun nga lang, irehe ka doon kasi Muslim sila doon. Iba. Oy, meron doon. Meron po kaming Catholic Church doon. Anyone na gusto po mag-join sa Victory, yan, nasa Udmeta po kami sa Dubai. Nag-promote pala. Every Friday po ako nandun. 7:30. Ay. Tapos mamaya may magpa-picture sa'yo, no? Dumating yung panahon. Miss Karen, pa-picture pa. You're wanted. Wala. Ayun nga, ikaw, Jeremy. Any last words? Iba kasi yun sa akin kasi kayo yung OFW. So ako naman yung humihingi represent dito sa Philippines. Hindi mo ako, joke lang, hindi ako humihingi dun sa mga kamag-anak. Iba po yun. So, tigilan natin yung, katulad ng mga nasabi natin kanina, diba? Tigilan natin yung mga stereotype na maraming pera, yung mga nasa ibang bansa. Kasi, na-witness ko siya first hand dun sa mga relatives din namin. Kung paano sila humingi ng sobrang dali sa mga tao na nandun. Yung kakapadala mo lang 1 week, last week, no? Yes. Ngayon, manghihingi na naman this week? Oo, yes. Pambili ng prutas, friend. Pambili ng prutas, pambili ng panty. Hiningi. So, kung hirap tayo dito, mas hirap sila. Kasi nandun yung pressure na binibigay natin ng mga nandito sa Pinas sa kanila. So, wag natin iasa yung lahat ng mga pangangailangan natin sa relatives natin abroad. They have their own lives. May reason din kung bakit sila umalis dito sa Pilipinas, diba? And let's face it, hindi 100% is to help you. Yeah. Some of them wants a better life for themselves. Kaya sana, ugaliin natin yung hingi ng hingi dun sa kanila abroad. Na, yung dollars na kinikita nila dun,
dollars din yung sinuspend nila doon. So, tigilan na natin yung yung panghihingi ng pera sa kanila. Kasi, lagi na every time na kailangan mo ng pera, kunyari may emergency, hanap ka na mauutangan. Unang papasok sa isip mo, ay shit, si ano nasa abroad. Dang pera to. Diba? Totoo yan. So, stop it. Mga PM nyo mga random mga DM dyan. Oo, si kumare friend. Mga kumare na. Taga-taga na natin hindi nag-uusap kumare sa. Tapos bigla na lang si Junjun gagrad. Pwede ba mag-name drop tayo? Yung hindi kayo friends, no? Hindi kayo friends sa FB, kaya nakita mo na lang sa message request mo. Oo, message request. Oo, totoo. Tapos ang daming iba't ibang account, no? Siya lang. Dami niyong time. Ay, let's stop it. Sakto lang din yung kinikita nila dun. Para sa kanila din yun. Totoo. Ayun na, wala na kayong idadagdag yun na yun. Siguro. Yun na yun. Disappointed ka ba sa amin? Pasensya ka na. Hanggang dun lang kami. Ito lang po kaya namin. Make sure ko lang. Kasi syempre mahirap na. Kasi nga, di ba, dito sa Friday Calls, importante ang democracy. Tulad ng sabi ko sa inyo. Ang democracy. Democracy. Okay. Ito lang kami Pasensya ka na. Okay, well, that is it for this episode. Sa totoo lang, ang dami ko pang gustong pag-usapan kasi ang lawak ng OFW. Ang daming pwedeng pag-usapan. Immigration, tulad ng sabi ni Karen. Human trafficking, meron tayo may tayo dyan, may share tayo dyan. Government support for OFWs, oh my goodness. Pero let's just save those for future episodes kasi those topics require long discussions by themselves. So, sa susunod na lang. So yeah, if you like this episode, why not follow us on Spotify and click on that bell icon sa tabi ng follow button. Button? Grabe, OFW. Dapat may kasama sa tanong, may accent ba ang OFW? Button! Oo. Fact or bluff. Kailangan we have to address that on one episode itself. Kapag naging OFW ka ba, magkakaroon ka ng slang and accent. Anyway, yun. Just i-click nyo na yung follow button para always updated ka sa mga bagong episodes ng Friday Calls. You can also follow us on Apple Podcast and subscribe yan sa Google Podcast. Yes, Queen. Since nandun na rin naman kayo, rate nyo na kami. Sabihin nyo doon, number one. Yan yung i-rate nyo, babasahin ko. And kung sa tingin nyo naman, may sense yung pinagsasasabi namin, please do let us know by following us on our social media accounts. We are on Facebook, Instagram, and TikTok at Friday Calls Podcast. Lalagay namin yung sa show notes, yung links, so don't worry. That's true. And of course, don't forget to send us a DM tungkol sa iba pang topics that you want us to cover or kung gusto nyo i-share ang point of view ninyo or personal experiences in connection with this episode's topic. Pag-usapan natin yan. Till the next shabu! Kung hindi tayo makakancel, maa-aresto talaga tayo.